states and parties have reportedly been charged by respondent to judicial funds. In essence, respondent has been reportedly using the judicial fund as his own personal expense account, charging to the judiciary personal expenditures. At yung sunod po na artikulo, nakalagay din po dito, it is therefore apparent that there is a reasonable ground to hold respondent for the reported misuse of public funds and in acts that would qualify as violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, including malversation of public funds and use of public funds for private purpose. If we may be allowed, kung papayagan niyo po kami, Ginoong Pangulo, kasi po, ang pleading naman po ay iisa lang po. Alam mo, Ginoong Manananggol, no? Ang problema natin dito sa grounds ninyo, na naka-enumerate dito sa page 11 ng inyong querella o articles of impeachment, ay simple yung anyong aligasyon na yung sinasabi ninyo na walang competence, integrity, probity at independensya yung nakasakdal dahil pinayagan niya ang Korte Suprema to act on mere letters. Yung mga sinasabi ninyo ay wala dito Inaamin ko po. Karagdagan yun. Paano ngayon sa pagbubutuhan namin dito, pagbubutuhan namin yung mga paragraphs na yun. Hindi ganun ang president o desisyon na nasasaad doon sa desisyon ni ex-Justice Conchita Carpio Morales at sinang-ayunan ni Justice Antonio Carpio na bawat paratang ay isang article of impeachment. Opo, pwede pong magpaliwanag, Ginoong Pangulo. Obiter lang naman po yun. Hindi naman po yun yung main... Alin ang obiter? Yung napasabi po doon na ang kanais-nais sana ay isang artikulo bawat isang complaint. Isang cause of action, isang artikulo po. Kasi po, ang purpose naman po ng pleading ay para lang malaman ng kabilang partido kung ano yung cause of action laban po sa kanila. At maliwanag naman po dito sa pleading na iyon ay sinabi po ng mga complainants na si Chief Justice ay gumamit ng mga pondo ng gobyerno. Kaya po, kung papayagan niyo po ako, matagal na po panahon, halos isang daan taon na po ang edad nitong desisyon ito ng Korte Suprema. Nang sabi po ng Korte Suprema, maski kahiyahiya o asiwa yung complaint, basta ito, ano po ang sapat na sukatan kung ang complaint ay dadaan sa pagsusubok, kung yung kabilang partido ay malalaman kung ano yung cause of action laban sa kanya. At iyon po ay maliwanag na alam naman po ni Chief Justice Corona dahil sa sagot po niya, ang sabi po niya naku, hindi totoo yan. Hindi totoo na ako'y gumamit ng pondo ng gobyerno. Kaya po ngayon, Ginoong Pangulo, dahil nagsalubong na po yung dalawang issue, sabi po namin, ginamit yung pondo ng gobyerno, sabi niya hindi totoo. Ano po gagawin natin dito? Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na patunayan ito. Dahil kung hindi po, Ginoong Pangulo, ano po mangyayari dito? Pagdating po ng December 13, pipilahan namin uli siya ng impeachment. Lalong magkakaroon po tayo ng maraming trabaho po dito, Ginoong Pangulo. Kaya po, ang intention po ng saligang batas na isang impeachment complaint lang sa isang opisyal, sa isang taon po, hindi po para sa proteksyon niya. Kung hindi para sa atin lahat po dito dahil sayang po yung panahon po natin kung sa December 13, magpa-file na naman po kami ng panibago. Nandito na rin lang po. Para sabi po dito, sa akin lang paningin, ang sinusunod lang namin yung kautusan ng Korte Suprema sapagkat sila ang interpreter ng saligang batas natin, hindi tayo. Hindi kami sa Kongreso, dito sa Senado, hindi ang Presidente, sila lamang ang inatasan ng saligang batas na gumawa ng final interpretation ng Constitution. Ngayon,
may desisyon, paliwanag ninyo sa amin kung paano kami boboto. Opo. Opo. Dito, ha? Ganito po yan. Kung Pagdating ng araw, pagbobotohan namin ito, isa-isa Ayun. Ito sinasabi ko lang. Opo. Kung sinabi lang ninyo na siya ay linabag niya ang requirement na siya ay competent, may integridad, Integridad po. may probity at may independensya dahil sa sumusunod at ilinagay ninyo lahat yon, ay maari siguro na payagan yon. Pero ito, ikinonfine ninyo dito sa ground. Pwede Ang pong... isang bagay, pagkatapos doon sa discussion, pinalawak ninyo. Ang pagbobotohan namin ito, specification ninyo, yung enumeration of the articles of impeachment. Opo. Paano yun? Ganito po, Ginoong Pangulo, dahil Kaya po sa gusto namin matuto sa inyo Hindi naman po, bibigay lang po namin yung mga desisyon po ng Korte Suprema. Ang maliwanag po, maski civil case o criminal case, ang nasusunod po ay yung mga niloloob ng pleading, hindi po yung titulo. Halimbawa po, maski may charge na krimen, maski sinabi po ng fiscal na ito ay rape, kung ang nasa loob naman po, hindi naman rape, ang nasusunod po yung katawan. Ito po ang sinabi ng Korte Suprema. Ang nasusunod ay kung murder ng dapat, ang masusunod murder, hindi rape. Kahit na ang sinabi sa informasyon ay rape, ay iba siguro ang pinag-aralan mong rules of court kaysa pinag-aralan ko. Yes, sir. Ipahintulot niyo po kung basahin ko po yung desisyon. Ito po sabi ng Korte Suprema, pagdating po sa civil cases, the test for determining the sufficiency of the complaint is this. Does the complaint fairly apprise the defendant of the plaintiff's real contentions and claims against him? Could he be misled to his surprise and injury if he placed faith in its allegations? Ano ba yan? Criminal case ba yan? Civil po. Pero pag Civil pupunta... case, civil case yan. Yes, sir. Iba sa criminal case Criminal. Pupunta po tayo sa criminal case po. Ito po ang sabi ng Korte Suprema pa rin po pagdating sa criminal case. Dito po ang nagsalita po si Justice Morlan. Sabi po niya, in other words, the real nature of a criminal charge is determined not from the caption or preamble of the information, nor from the specification of the provision of the law alleged to have been violated, they being mere conclusions of law, which in no way affect the legal aspects of the information. Ngayon, they being mere conclusions of law po, kung ano po yung makalakalagay sa titulo. Kung conclusion of law, tama yun sapagkat ang elements of the crime are factual. Opo, ito na po nga yung sabi. But from the actual recital of facts as alleged in the body of the information. Correct. Opo. Pero you have to allege the elements, the factual elements of a crime. Opo, sir. Isa po, Ginoong Pangulo, kami po, ang posisyon po namin dito, hindi naman po krimen ito. Hindi criminal proceeding. It is not criminal proceedings, Your Honor, because if this were a criminal proceedings, Bakit kayo prosecutor? mali nga po yung aming rules. Dahil sa Amerika po, ang tawag sa amin dapat managers of the complaint. Hindi kami may kasalanan Opo, doon. kasalanan po noong mga gumawa ng aming rules, pero gusto kong palitan po ito noon dahil ako po chairman ng rules rewriting committee, kaya lang po meron pong, bago po kami mag-umpisa, meron na hong complaint versus Merceditas Gutierrez. Hindi ko naman po pwedeng palitan yung alitontonin habang may dinidinig po doon. Pero pangako po namin, aalisin po namin lahat yung mga prosecutors na yan. Dahil wala naman pong prosecution dito. Sinasabi sa Article 11 na yung respondent ay convicted. Ang sabi po nga ho sa... Alam mo, sa aking kaalaman, sa pag-aaral ko sa batas kriminal, yung term na conviction ay ginagamit lang sa criminal law. Opo, Hindi sa civil law.
Hindi sa special proceeding. Hindi Opo. sa special civil action. Opo. Kung ipagpapahintulot po ninyo, kung ito po ay criminal case, ang nakalagay nga po sa Article 11, pagkatapos makonvict yung respondente dito, susunod yung criminal prosecution po niya. Okay, meron. Kaya kung... Pero may parusa. Opo, sir, may I be May allowed to... parusa dito. Hindi ba? Ang parusa lamang po sa impeachment, pagkatanggal lang po sa trabaho. Tama, pero yun hindi ba parusa yun? Ang parusa po dahil mawawalan po siya. Ganito po, Ginoong Pangulo. Ang pangatlong pinakamataas na opisyal ng gobyerno po ay kayo po. Pero pag sinabi po nung 12 kagalang-galang na senador na dito na hindi na po kayo Senate President, wala na po, tapos na po ang araw nyo. Hindi po. Pag ako... 23 lang ho kayo, 13 po. Sandali lang po. Totoo yan. Pero, senador pa rin ako. Opo. Pero kung ako ay tinanggal na senador, parusa yun. Yes, sir. Hindi ba? Pero pag sinabi rin po ng 16 dito na tanggal ang senador, tanggal na po sa pagkasenado. Maski po si kagalang-galang Bong Revilla na hinalal ng 20 milyon na mamboboto, pag sinabi po ng 2/3 dito, tanggal kang senador dahil ang gulo-gulo mo dito, halimbawa, tanggal po siya sa trabaho. Hindi po siya pwedeng umangal na, bakit naman Pero walang due process? Alam po ninyo, kaiba yung nakasakdal dito eh. Yung kanyang titulo na Chief Justice ay kasama doon ang kanyang pwesto. Opo. Now, kung ipahintulot... Ako, yung titulo ko na Senate President, hindi kasama